Magandang araw muli sa inyong lahat. Time and space do not exist for us because we are one. We are on diary entry number 850 from the diary of Saint Faustina Kowalska, Divine Mercy in My Soul. And so the holidays are over. Nothing can steal the yearning of my soul. I long for you, O my Creator and eternal God. Neither celebrations nor beautiful hymns soothe my soul. Rather, they make me yearn all the more. At the very mention of your name, my spirit springs toward you, O Lord. Kung kaya tapos na ang mga banal na araw, walang makapagpapapayapa sa pananabik ng aking kaluluwa. Nananabik ako sa iyo, o aking tagapaglikha at walang hanggang Diyos. Hindi mapapawi ang pananabik na ito ng kahit anumang pagdiriwang o magagandang himno. Sa halip, lalo pa nitong pinalulubha ang aking pananabik. Sa pagsambit pa lamang ng iyong pangalan, ang aking espiritu ay mabilis na tumatalon sa iyo, O Panginoon. Faustina was back in Pratnik sa sanatorium. Pero kahit na Faustina was confined in the hospital, she was able to connect to God more deeply. Sabi nga dito, kahit tapos na yung mga holiday na ito, ang kanyang kaluluwa ay may matindi pa rin pagnanasa. Nandun pa rin yung pagnanasa to be with God. Ibang ano na to ibang longing itong nararamdaman niya kasi she would meditate, she would reach union with God, she would experience heaven, pero yung pananabik niya with God, lalo namang sumisidhi. So this longing is all about permanent union with God. Yung ano na talaga, no? Hindi na bumabalik sa lupa. So this is what she would feel kasi naranasan na niya na makaisang dibdib ang Diyos. Parang tayo, halimbawa meron tayong karelasyon. Kung hindi pa tayo talaga ganap na kasal, gusto mong palaging nandyan siya. Gusto mo na magkaroon na kayo ng permanenteng pagsasama. Hindi na lang yan nakikita. No? Dahil habang nagaganap ang inyong relasyon, ang inyong pagkikita, lalo kayong nararamdaman sa sarili mo yung gusto mo na to settle permanently, sabi na. So, dadating yung panahon na magpapakasal. Pero the difference lang with the marriage between people and the marriage with God. Permanent yung marriage with God, while marriage with people, lagi pa ring subject doon sa nagsasawa, nag-aaway, nagkakaroon ng mga suliranin, and eventually, in this current time, napakadali na wasakin yung ganong relasyon. The couple would go on their own separate ways and would find or will look for new partner in life. Normal na yan sa daigdig. Hindi katulad ng unang panahon. Yung mga magulang natin, yun sinasabing through thick and thin, sa hirap at ginhawa, richer or poor, magsasama yung mag-asawa. Pero sa ngayon, napakadaling buwagin ng mga relasyon. Kasi yung patience natin, yung willingness natin to suffer in the name of love has weakened, humina.
Kasabay ng paghina ng ating pananampalataya sa Diyos, humihina rin yung ating desire to bear whatever sufferings this love, this relationship would bring. Mga usapin kaugnay sa paghiwalay, kaugnay sa panukalang batas, lalo ngayon mainit ang issue about divorce, about the divorce law sa Pilipinas. Ito ay manifestation lamang ng paghina ng ating pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat if God is at the center of every relationship, mapapanatili natin yung kaisahan ng mga pamilya. Ako hindi naman ako dito. Hindi ako exempted dito sa sinasabi ko. But it happened, the breaking of the relationship and the family happened before I get into the spiritual life. And the breakup of the family, of this relationship, led me to know God. That was a lesson for me. That experience, it happened when I had the weakest link to God. Yung halos wala lang, sumisimba ka lang. But we never had that spirituality, that greater or inner life, inner spirituality that I have right now. Had I been this faithful to God, had I been very consistent in my practice, in the discipline, in connection with God, in attending Mass very often, no? Kung ganito lang ako noon, when I had my whole family intact or when we started this family, it would not lead here. But there was no feeling of remorse. Mabilis naman ang aking pagbangon. And with that, after learning that lesson, I never sought any more relationship because I have permanently nailed my relationship with God. So yun, pambawi yun, sapagkat wala naman talagang pinakamataas na forma ng relasyon, form of marriage, maliban sa pakikipag-isang dibdib sa ating Panginoon. Bagamat yung breaking up of relationships and collapsing of family is happening at its peak, maybe, sabihin nating peak at this at this point in our history, in our time. Tingin ko naman, mayroon din niyang ipakikitang magandang bagay as what I had experienced in my life. Sabi ko nga siguro kung nandun pa rin yung relasyon na yan, I may still be away from God. No, wala pa rin. Yung mahihirapan siguro akong mag-focus in this way of life. Kasi madalas yung mismo pamilya natin ang humahadlang sa ating growth, spiritual growth. Kasi pagbabawalan tayo, o ba't ngayon ka lang, that's what I used to see with friends, yung gano'n, Pero, syempre, the challenge was to stick with that relationship, stick with the family, and maintaining a greater relationship with God. Again, ang susi pa rin, yun pa rin before the marriage, before going into that building of that family, maganda pa rin. Nandiyan na si Lord sa gitna ng relasyon. Sapagkat the relationship with God will make the family intact. No, hindi mabubuwag, magkakaroon ng pagmamahalan. That despite the sufferings, despite yung yung crisis ng mag-asawa, yung nagkakasawaan, nagkakakilanlan, naiinis sa kung ano ang ugali ng isa. All these things will be overcome. Ma-overcome yun ng mga mag-asawa. Hindi naman yan dahil sa anak So, it is always between the husband and wife, yung pagpapanatili ng pamilya. Hindi ang mga anak ang nagiging dahilan na
pagkakawatak-watak ng pamilya, kundi yun mismong mag-asawa, because it is the couple who would in the end decide whether they would stick to one another or they would go separate ways. So kung wala ang Panginoon sa sentro ng pamilya, mas mahina yung foundation. That is why we are doing our best to introduce this devotion to every family. Na mahalaga yun talagang mga family enthronement and home enthronement of the image of the Divine Mercy. No, kapag nai-instill natin, naiproklama natin ang awa ng Diyos, nailuklok natin ang imahe ng banal na awa sa mga tahanan, mas malaki na ngayon yung chance ng pamilya na sa kabila ng mga pagsubok, manatiling nakakapit sa isa't isa sapagkat nandun ang Diyos, no? Literally, no? And figuratively. Kasi yung imahe, yun yung magpapalakas ng pagsasama sa pamilya. No? The image, the physical image, nakahang lang yan sa wall ng bahay. No? Kasi kung wala yan, wala. Lalo nang nawala yung liwanag sa isang bahay. So yung image, if the image is enthroned in the home, in the family, makakatulong ito para mapanatili ang relasyon. Pagtingin ng mag-asawa sa Panginoon, Jesus will speak to the couple and would ease whatever differences they have hanggang sa matutunan nila hamon sa buhay nila. So nakikita natin yan in the past, no? Mataas yung level ng spirituality natin in the past No, nung wala pang masyadong mga comfort sa buhay. Nung wala yung internet. Kasi this internet has broadened the horizon, the connection of people, they meet new people, nagkakaroon ng paglawak ng mundo. So, naging dahilan para maging maluwag ang mga relasyon. Pero nung araw, no, kahit na may digmaan, asawang lalaki would go into war. Iiwan ng pamilya. Pero the family is intact. Walang masyado tayong kwento na yung babae ay nagkaroon ng ibang pamilya. Kasi every male is performing the duty of defending the country. Ganun. So, makikita natin sa kasaysayan natin yung higpit ng pagsasamahan ng mga pamilya ng araw. So, ngayon malaki yung kailangan natin gawin, habulin. Kasi, yun nga, yung pagsasama ng isang pamilya, yung foundation ng isang pamilya, lumuluwag ngayon. Nandyan din yung pagtatanggol sa karapatan ng kababaihan. So kapag nagkakaroon ng violence in the home, grounds yan para magdemanda ka. Tama lang naman, no? Yun yung humane response. No? Yung kapag nabubugbog, di syempre kailangan protektahan mo, no? Pero yun nga, bahagi rin kasi yan ng paghina ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya napakarami nating tungkulin bilang mga deboto ng banal na awa. Palakasin ito doon sa younger generation, especially with young couples, yung mga nagsisimula pa lang. Kung maipipirmis natin to, tatanghal natin ang imahe at Divine Mercy sa mga tahanan, mas mataas yung chance noong mga pamilya na nalalagpasan ng mga pagsubok. And we pray for this. At doon sa mga katulad ko na sumuko na, isinuko na yung ganon. We still would like to create a better family for our children. Ako, no? Yung pinagbayaran ko na yung naganap
no, pinutol ko na yung ganong curse in the family, in the generation, in the family tree. Kasi kung hindi ako naging maayos, kung baga, no, yung pagkakaputol ko ng relasyon, humanap uli ako ng relasyon. Hindi ko hinanap yung mas mataas na uri ng relasyon, which is relationship with God. Magpapatuloy yan sa family, sa pamilya. So I hope yung mga anak ko will not be that prone to breakups. No? Bagamat sa mga relasyon nila nakikita ko ngayon, pero okay pa yan kasi mga bata pa na. But I pray that relationships would be more solid when it comes to creating family. Ganon din sa lahat. No judgment. I do not want to judge people who are filing for annulment. I do not want to judge couples na talagang they are going separate ways kahit hindi formally breaking the bond, yung tinatawag na marriage, yung totally liberating them. Hindi ko sila hinuhusgahan, but I pray that these couples, mga pumapasok sa ganoon, nasa process ng ganoon, would find ways, unang-una hanggat kaya pang i-save yung relationship, pray that they be able to save the relationship. And if they would not, talagang worst comes to worst, hindi talaga, no, that at least one of them find a better relationship with God. Nakatulad ko, I was able to find a better relationship with God. So kung ano man mangyari sa mga batas na pinapanukala ngayon, patindihin natin ating panalangin. Prayers, yun pa rin ang pinakasiguradong solusyon natin to this problem, to this issue.